Ito yung setting natin mga lodi. Makikita nyo yung watt consumption sa labas. So solo niya ang ating load output ni inverter. At papakita ko sa inyo yung kanyang variable frequency drives na nag-iiba just in case na mainit pa yung room. So huwag kayong magtataka kung sakaling tumataas ang inyong watt consumption. Kaya dapat lagi tayong may pataan sa ating inverter para sa kanyang load. Baka kasi maabuso natin yung ating inverter at ito ay bibigay agad. Yung load na aircon, meron tayong 820 at kumuhugot tayo ng 200 sa grid. So pinoprovide naman ni PV since maaga pa, mag 8:30 pa lang yung 600. So sinusubukan ko tong aircon dahil chinek ko yung nirepair ko yung drainage niya. So paandarin ko lang ito. Pag wala ng leak, papatayin din natin dahil it's too early. Ito ang gusto kong tignan nyo mga lodi. Hindi pa gumagana yung kanyang variable speed, kaya yung watt consumption natin doon is mababa pa. Mamaya tignan nyo ang pag-iiba. Dahil ilang segundo lang gagana ng kanyang VFD. Yan ang consumption niya mga lodi ha. 26 lang doon. So yung variable niya, fixed variable niya is gumana, kaya tumaas. Although naka 26 lang tayo, so meron tayo input power sa grid. So maya maya lang papatayin natin to. Tignan ko yung drip ng water, success yung drainage repair ko. Yan, kung mapapansin nyo, yung variable niya is nag-high speed, kaya tumaas yung wattage natin sa baba, although yung setting natin is 26 lamang. So at almost 1.5 kilowatt ang consumption niya, although maliit yung ating setting doon. At kumukuha tayo ng power sa grid dahil wala tayong battery. So yung pinapakita ko sa inyo is yung actual consumption ng ating aircon.